Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang sinasabi po ni Congressman Toby Tiangco. Ibinunyag po ni Toby Tiangco ang pinanggagalingan po ng fake news, mga kababayan, at mga bayarang vlogger ay ibinunyag po. Hindi lang naman po si Toby Tiangco ang nagbinunyag nito di ba? Binunyag din po ito ng mga ex-marine, mga soldiers, kung saan po nila dinadala, dinideliver ang pinasusweldo, mga kababayan, at itinatapal sa pagmumuka ng mga vlogger na bayaran at mga mainstream media na nababayaran. Pakinggan po natin si Toby Tiangco, mga kababayan, sa kanya pong tinuran. Ito po, umpisa na po natin. At hindi yung kampanya ko ng government against fake news. Ang tanong ko ngayon, naniniwala ka ba na mismong mga kaalyado ng Marcos administration ang pasimuno o gumagawa o nagpa-practice ng fake news? Yung pasimuno nito, kaya masama yung loob ko, dating Deputy Secretary General ng House, noong panahon ni Martin Romualdez, tapos ngayon, dun ko nakikita sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos, yung mismong nasa likod nito. Ito ba si Sopronio, ano? Yun, tumpak ka, Ibi. Siya yung puppet master. Di ba? Oo, si Ponyong. Oo, diba? Oo. Yung puppet master, yung papatakbo sa lahat ng trolls na yan, yung contact ng lahat ng mga vlogger na yan, ay mismong in-employ doon sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. So naka-ano ho ito, naka-budget ho. Dami ang taxpayers' money. At hindi yung kampanya ko ng government against no? fake news. Ang tanong ko ngayon, naniniwala ka ba na mismo Galing po dati sa opisina ni Tambaluslos. Ngayon po, nakikita na po sa likod at sa opisina na tinatawag na Sandro Marcos. Si Ponyong, mga tambay, si Ponyong Gabonada. Ito po si Ponyong, mga kabayan. Yang po si Ponyong na tinatawag po ni Representative, ni Congressman Tiangco. Si Ponyong, mga kabayan. Si Ponyong! Ponyong! Yan po, mga kabayan, si Ponyong. Si Ponyong. Yan po ang pinanggagalingan po ng fake news at pinanggagalingan po ng mga bayarang vlogger, mga kababayan, ayon kay Toby Tiangco. Si Ponyong Gabonada ay siya po ngayon ay nasa likod, mga kababayan, nasa opisina na at napakalapit po sa anak na tinatawag na bangag na presidente, mga kababayan, si Sandro Marcos. Ibang klase, no? Kaya po totoo po lahat, mga kababayan. Totoo. Lahat ng sinasabi po pala ng ating mga ex-marine, ex-soldiers na talagang may budget. May budget pala! Ang mga nagpapakalat ng fake news! Mga vloggers na mga bayaran sa social media. Totoo pala ang mga sinasabi ng mga ex-marine soldiers at yan po ay pinatotohanan din po ni Toby Tiangco. Si Ponyong, mga kababayan, gamit po ang pera ng taong bayan. Kaya po tayo po'y inip na. Lagi ko pong sinasabi, mga kababayan, si Kamanong po ay inip na po ang inyong lingkod. Kailan po kaya tayo makakakuha ng katarungan sa mga demonyong ito, sa mga hayop na ito, pagdating po sa pera ng taong bayan ay nagpakasama at nagpakademonyo dahil po sa kapangyarihan. Hindi po ba? Ibang klase. Mas matindi pa sa ama. Mas matindi pa ang apo, ang anak, sama! Hindi kaya? Grabe, no? Ibang klase. Gamit na gamit po ang pera ng taong bayan sa kasamaan para lang po manatili sila at hindi mawala sa kapangyarihan.
Hindi po ba? Yan po, napakasarap po yan. No? Napakaraming iimbestigahan. Kaya nga tayo po'y nainip. Katulad po ni Kamanong, ulit-ulitin ko. Inip na po si Kamanong doon po sa sinasabi ng Vice President na hindi po pwedeng walang managot. Kailangan managot lahat. Ang gumawa po ng katarantaduhan, kademonyo at kawalang yan sa ating bansa. Lalong-lalo po sa pagnanakaw at ang ginawa nila sa dating Pangulo. Hindi po ba? Sana po. Kaya po wala ka pong tulak kabigin sa gobyerno ngayon. Magmula po sa Malacanang, sa Kongreso, kamag-anak, anak, asawa. Puro po may issue ng korupsyon at gumagamit po ng pera ng taong bayan, niwawaldas inuubos sa kasamaan. Katulad po ng pagpapakalat ng fake news at mga bayarang vlogger at mainstream media. Di umano. Nakakalungkot po mga kababayan. Kaya po lahat po, tama po yung sinasabi ng Vice President Pagka ang Vice President na at pamilya Duterte, ang sinisiraan nilang pilit, lalong-lalo po sa social media at ganun din po sa mga mainstream media, wag na wag daw pong basta-basta paniwalaan. Ayon sa ating Vice President, wag na wag tayo basta maniwala. Pagka grabe na po ang ginagawa nilang paninira, lalo-lalo ang pagpapabagsak sa ating Vice President, paninira, ginagawa ng issue ng korupsyon, fake news, paninira sa social media, ginagawang magnanakaw ang Vice President, wag na wag daw tayo maniniwala. Dahil nga, pinatotohanan na po ng mga soldiers, mga ex-marine. At yan, nagsalita rin si Toby Tiangco. Paano ka maniniwala? Di po ba tama sinabi ng Vice President? Huwag tayong maniwala dahil bayad! Bayad! Di po ba bayad? Ayon mismo kay Toby. Bayad? Sa soldiers? Merong supply? Delivery? Kaya ito si Sandro, mga tambay, bata pa. Bata pa si Sandro. Mga kababayan, bata pa. Bata pa itong makukulong di umano. Bata pa. Pagka po pinagkaloob po ang isang agila sa Malacanang, batang-bata ni Sandro. Batang-batang makukulong di umano si Sandro. Hindi po ba? Batang-bata, mga kababayan. Dahil napakarami rin pong issue ni Sandro sa kanya pong insertion at may issue rin po itong deliver ng pera. Billion ayon po sa atin mga Marines, ex-soldiers. Kaya po si Sandro, hindi lang po si Tambaluslos, hindi lang po ang tinatawag na kanyang atin na bangag at bongit at yung sinasabi pang may lisatanas pa raw po, di umano. Hindi lang po sila. Marami pa. At lalong-lalo po itong batang congressman ang bubunuin po nila. Mga kabayan, batang-batang makukulong. Hindi po ba? Kahit po tumakas yan, gagawan po ng paraan yan ng agila ng Mindanao na makabalik ng Pilipinas yan. Hindi po ba? Gagawan ng paraan yan. Kahit po magtago yan. Hindi po ba? Lalabas naman po lahat ng katotohanan. Lahat po yan ay lalabas sa tamang panahon. Huwag lang po tayong mainip, mga kababayan. Dahil ang kasamaan naman po, kailanman ay hindi magtatagumpay ng pangmatagalan. Lagi po yan may katapusan. Lagi pong may katapusan yan, mga kababayan. Hindi po ba? Yan po, mga kababayan, ang issue po na pinatotohanan po ni Toby Tiangco. Hindi lang po mga ex-marine, mga soldiers natin, kasama na po si Toby Tiangco at pinangalanan po si Ponyong. Si Ponyong Gabonada, mga kababayan. Ang nasa likod daw po, nagpapakalat at mga bayarang vlogger at fake news gamit ang pera ng taong bayan na nasa likod daw po dati ni Tambaluslos ay ngayon ay nasa likod na tinatawag na Sandro Marcos, si Ponyong, mga kababayan.
Maraming salamat po mga kabayan sa gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po, thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Eric Hersio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman na Ate Isa ng Cagayan, si Chedorico Erguisa Jr., si Gayat Chena, si Balance Vision TV at Jesus Valdefena. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat mga kababayan. Tiis-tiis lang po tayo at ingat-ingat po. Bye-bye!